Bakit ang mga Pilipino masisipag naman pero for some reason, we still struggle financially? Nung nasa abroad pa ako, ang dami kong kilalang Pilipino na sobrang sipag. Maaga pumapasok sa trabaho, hindi nalilate, nagtitake ng OT, pumapasok pag weekend. Pero for some reason, at the end of the month, kapos pa rin talaga. Tapos, kailangan pa rin mangutang. Today, we are breaking down toxic Filipino traits that are secretly keeping us poor. And more importantly, how we can slowly let go of them without hating our own culture. If you're new here, my name is Jayan and in this channel, I talk about personal finance and frugal living. If you're watching this video because you're tired of working hard pero wala namang nangyayari sa pinagpaguran mo, or you feel like ipon ka ng ipon or trabaho ka ng trabaho pero hindi naman nag-i-improve yung finances mo, then you're in the right place. This is not about shaming Filipinos. Madiskarte tayo, masipag. Kapag dinala mo tayo sa ibang bansa, isa tayo sa mga pinakapaboritong katrabaho ng mga ibang lahi. Pero minsan kasi, the traits that make us lovable are the same traits that are quietly keeping us financially stuck. First on our list is pakikisama over principles. Pakikisama is beautiful kasi it's what makes us warm. Ito yung dahilan kung bakit masaya tayo kasama sa opisina, kung bakit na-enjoy ng ibang lahi yung company natin, masaya rin tayo kasama kapag barkada or pamilya. Pero the hard question is, how much is your pakikisama costing you? Especially kapag trabaho na ang pinag-uusapan. Have you ever said yes to a dinner you couldn't afford? Nag-ambag ka na ba sa opisina para sa birthday ng katrabaho mo kahit alam mo nagipit ka na? Nagpahiram ka na ba sa kamag-anak kahit na alam mong kailangan mo din yung pera? We say yes because we don't wanna be called selfish. Ayaw nating matawag na KJ. At bukod sa ayaw mo na malabel ka na selfish or KJ, ayaw mo din ng tensyon. Ayaw mo na masira yung pakikisama mo sa kanila. In a sense na kapag nakasalubong mo sila ulit, baka awkward na, baka hindi na sila okay sa'yo, or baka hindi mo na sila makabiruan or makausap ng katulad ng dati. Pero itong maliliit na yes kasi na to that goes against your financial stability slowly adds up. Hindi mo napapansin, lumalaki na pala yung nagagastos mo dahil lang nakikisama ka. So how do you slowly let go without becoming cold? What you can do is start practicing what I call soft boundaries. Instead of being dramatic about it, try gentle honesty. Instead of sasabihin mo na hindi ako makakasama tapos meron kang 10-minute na explanation, try this instead. Pass muna ako ngayon kasi meron akong kailangan bayaran this month. Next time na lang kasi nagtitipid ako ngayon. Or hindi ko kaya ngayon, maybe next sweldo. The first few times na gawin mo to, medyo awkward talaga kasi sanay sila na mag-yes ka lang lagi. Sanay sila na nag-yes ka kapag manghihiram sila ng pera, kapag may galaan, or merong ambagan. Kung ayaw mo naman na lagi kang nagno, pwede ka pa rin naman na mag-set ng pakikisama allowance. For example, this month, ang allowance mo is 3,000 pesos para sa mga ambagan sa opisina or gala with your friends. And kapag ubos na yung budget na yun, kailangan mo na talaga mag-no. No drama, no explanation needed. The people who respect you will also respect your boundaries. May intindihan nila kung kailangan mo muna mag-no ngayon, lalo na kapag sinabi mo sa kanila na meron ka kasing ibang priorities. Number 2, utang na loob or guilt. Alam na alam natin yan kasi kahit saan, laging nababanggit ang utang na loob. Maganda nga naman na meron tayong utang na loob. Maganda na meron tayong gratitude dun sa mga tao na nakatulong sa atin, yung nagbigay sa atin ng mga panahon na walang-wala tayo. Pero minsan kasi yung gratitude, nagiging self-sabotage, lalo na financially. Kasi okay lang naman magbayad ka ng utang na loob, pero sa atin kasi, hindi siya natatapos. May mga kilala ko na 10 years na, nakapasan pa rin sa kanila yung utang na loob na yun. So, kailangan mo rin tanongin yung sarili mo, hanggang kailan ka ba magbabayad ng utang na loob? Kailan naman yung panahon na ifo-focus mo na yung ipon mo sa sarili mo at hindi sa pagbabayad? Kasi ang utang na loob wala naman siyang amount, 'di ba? Hindi naman talaga nakalaan yung halaga na kailangan mong bayaran dun sa tao na yun para masabi na, hey, bayad na ako, okay na, clear na tayo ah. Yung utang na loob wala siyang ganun. Kaya parang sa ating mga Pilipino, mahirap siya tapusin kasi walang nakaset na amount. For example, someone helped you 10 years ago, sabihin na natin na sila yung tumulong sa'yo para meron kang placement para makapag-abroad. Pero until now, 20 years ka na sa abroad, you still feel like you owe them unlimited access to your wallet. Yung ganong klase ng pagbabayad ng utang na loob, hindi na lang siya tungkol sa gratitude. Kasi kung tutuusin naman, di ba, ang pagtulong ay dapat bukal sa loob. So bakit natin siya kailangan bayaran financially hanggat sa tayo naman yung maubos? Para sa akin kasi, mas maganda kung yung gratitude na yon is by saying, thank you, I appreciate you, or giving gifts once in a while. That is okay. Hindi ibig sabihin nun na I will sacrifice my future forever because you once sacrificed for me. You can say thank you to someone without
financially overextending yourself. Yung within your limits lang. Pwede mo rin naman siya i-reframe this way. Build yourself up first. So when you help, it's from overflow, not from survival mode. Hindi yung sabi nga nila, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Mas maganda na tutulong tayo dahil nakakaluwag na tayo. Para walang guilt. Nagbibigay ka talaga at tumutulong ka talaga dahil meron ka ng kapasidad. Kasi minsan kapag ganon, hindi na rin naman talaga bukal sa loob natin. Nandun na yung guilt kasi pakiramdam natin, kailangan din natin yung pera. Pero dahil meron tayong utang na loob, ibibigay natin siya sa iba. To the point na ire-resent natin yung tao. 'Di ba? So mas maganda na tutulong tayo dahil bukal na sa loob, maluwag na yung buhay natin, hindi na tayo survival mode. Next is toxic fanaticism. This one we don't talk about enough kasi medyo tricky siya pag-usapan kasi alam naman natin na ang mga Pilipino, we love idol culture. Celebrity culture, influencer culture, brand obsession, at minsan, political obsession. And sometimes, without realizing it, we build our spending habits around people we don't even know personally. We upgrade our phones not because we need to, but because our favorite influencer did. So pakiramdam natin, it's time for us to do the same. Or nag-announce yung favorite makeup brand mo ng 20% off and all of a sudden, ang dami mong check out kahit na meron ka pa namang mga makeup products. We also join investment schemes not because pinag-aralan natin sila ng mabuti, but because someone charismatic or someone nice told us na guaranteed yung results. Itong mga ganitong bagay, hindi natin siya matatawag na financial planning. This is what you call emotional spending. For me to avoid this, lalo na pagdating sa pag-shopping, ang ginagawa ko is I wait 24 to 72 hours before checking out anything. Lalo na pagdating sa mga shopping apps. Ilalagay ko sila sa cart ko pero hindi ko sila i-check out agad-agad. And then after 24 to 72 hours, pabalikan ko siya and I'll see kung gusto ko talaga yung product. Kapag na-realize ko na gusto ko or kailangan ko talaga siya, saka ko lang i-check out. Pero pag hindi, tatanggalin ko na siya sa cart ko. Kasi minsan naman, emotion fades. Minsan, kaya lang tayo napapa-add to cart or napapa-check out dahil dun sa hype, dun sa pinapanood natin. Pero kapag wala na siya, hindi rin naman tayo nape-pressure na mag-check out. So try doing that practice. Also, what you can do is audit your social media. If someone makes you feel behind, insecure, or pressured to upgrade, you can always unfollow them or mute them kung ayaw mo mag-unfollow. We can admire these celebrities and influencers. That's okay, we can learn from them. Pero wag nating i-copy-paste kung ano yung ginagawa nila, lalo na kung harmful siya para sa finances natin. Kasi for them, hindi natin alam, pwedeng brand deals yung mga yon, binayaran sila to promote, or libre yung mga products na pinapresent nila sa inyo. At so at the end of the day, para sa kanila, trabaho yun, pero para sa'yo, gastos. Number 4 is living for hiya. Hiya makes us respectful. Pero it can also make us underpaid. Ang dami ko rin kakilala sa abroad dati na ganito. Ayaw nilang manghingi ng increase sa mga boss nila na parang ako, bakit? Deserve mo yon kasi ilang taon ka na dun sa pinagtatrabahuhan mo, pero yun pa rin yung sahod mo. Imagine kung hindi ka nahiya at nanghingi ka ng raise, tapos nag-yes yung boss mo. So gaano kalaking increase ang pinapalagpas mo buwan-buwan dahil lang nahihiya kang magsabi. We stay quiet kasi we don't want to look demanding. Feeling natin ang kapal ng mukha natin kapag nanghihingi tayo ng increase, kahit na deep inside, alam natin na we deserve it. But silence kasi also has a cost. Every year kasi that you don't negotiate your salary, you lose income that compounds. So how do you practice letting go of hiya? Na-share ko na rin to dun sa isang video ko, pero this is from a book called $1 Million Weekend. So dito sa libro na to, meron kasing practice dyan wherein you have to go to a cafe and then ask for a discount sa barista. Kapag hindi nila binigay sa'yo, then that's okay. Kasi ang goal talaga nung task is for you to be brave enough to ask for a discount or for an upgrade. Hindi mo kailangan maging aggressive para makuha yung gusto mo. Kailangan maging comfortable ka lang with speaking up. Confidence naman kasi is not personality. Yes, may mga kilala tayo talaga na parang pinanganak na sila na confident sila. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi mo na siya ma-acquire, hindi mo na siya makukuha. Kasi it takes practice lang para mas maging confident ka na sabihin kung ano talaga yung gusto mo or hingin kung ano yung tingin mo na deserve mo. Number 5 is show-off culture. Ito naman, kapaliktaran naman to ng pagkamahiyain kasi napapansin natin ngayon na parang sobra naman na yata mag-flex yung iba sa ating mga kababayan. Let's be honest, may mga Pilipino din naman talaga na gustong-gusto nila yung pag-flex. And we cannot blame them kasi hello, pinaghirapan mo yun. Ando na tayo. Lalo na ngayon na meron ng social media. So parang na-amplify niya talaga yung flex culture natin. Wala namang problema kung gusto mong i-post yung bagong phone, bagong bahay, bagong sasakyan. Nagiging problema lang siya these days kasi maraming Pilipino na ina-acquire itong mga bagong bagay na to
galing sa debt, hindi galing sa wealth. So dahil nga napakadali na sa atin na ma-access ang mga credit card, ang mga loan, madali na rin talaga sa atin na mangutang para makabili ng mga bagay na i-flex natin sa social media. Pero ang problema kapag panahon na ng bayaran, kaya ba talaga nating i-sustain yung ganitong lifestyle na magpa-flex tayo ng mga bagay na galing sa utang? So if you want to slowly detach from showing off on social media, yung pressure na mag-post lagi ng mga bagay na nabibili mo, what you can practice is private wins. Instead of sharing an upgrade, celebrate 1 month of disciplined spending. Kumbaga, ang gagawin natin is to shift our validation source. Hindi na siya nanggagaling sa ibang tao, nanggagaling na sa sarili natin kasi napaproud tayo na na-achieve natin itong mga financial goals na to. Kasi ito namang mga likes, applause, and comments from our friends, they don't really pay the bills. Assets do. So, mas maganda kung i-shift na natin yung focus natin ngayon pa lang bago pa tayo malubog sa utang. Number 6 is short-term gratification. Ito yung mga deserve ko to moments natin na parang napapadalas. So how do we balance joy and discipline? Hindi ko totally tinatanggal itong mga joy na to. Kasi for example, ako gusto ko talaga nagkakape sa labas eh. Pero dahil na-realize ko na mas nakakatipid ako kapag ginawa ko siya dito sa bahay, ang ginagawa ko na lang, ini-schedule ko siya. So nagkakape na lang ako sa labas kapag may gala ako with my friends or kapag lalabas kami ng pamilya ko. Pero hindi ko na siya ginagawa on a daily basis. That way, mas na-enjoy ko yung cafe drinks kasi minsan ko na lang siya matikman, diba? So, andun pa rin yung joy, scheduled nga lang siya. You don't have to eliminate short-term happiness. Huwag mo lang hayaan na i-steal niya yung long-term freedom mo, yung to the point na nagagalaw mo na yung savings mo para lang ma-sustain mo yung pagkuha ng short-term gratification. Breaking these habits isn't easy. Siyempre, ganun na yung kanalakahan natin. Ganun yung nakikita natin sa mga magulang natin, sa mga kaibigan, kakilala. Pero culture evolves naman and we are allowed to evolve with it. Hindi mo rin kailangan na baguhin lahat ng to overnight. You can just start with one and then eventually improve the rest. So start slowly, start small until makita mo yung improvement sa finances mo. If this video resonated with you, feel free to check out my YouTube channel. I have more videos similar to this one. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!